Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Metro Manila Council, tatalakayin ang mas mabigat na multa versus pagtatapon ng basura sa mga waterway. Yan ang MBC TV Network News, ni Edniel Parosa. Pag-aaralan ng Metro Manila Council ang pagpapataw ng mas mabigat pero iisang parusa sa pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig. Sa gitna pa rin ito ng patuloy na cleanup drive sa mga ilog at tributaries para maiwasan ang pagbaha ngayong panahon ng tag-ulan. Sa panayam ng media, sinabi ni San Juan City Mayor at MMC President Francis Zamora na nakatakda niya itong imungkahi sa susunod na pulong ng Metro Mayors. Bagamat ayaw pangunahan ng mga kapwa-alkalde, isa sa mga nakikita ng MMC head ay ang isagad sa limit na 5,000 piso ang penalty sa mga first offenders pa lamang na mahuling magtatapon ng basura sa mga ilog. Sa ating implementation at meron tayong mga multa na talaga mararamdaman nila na hindi na talaga ako magtatapon ng basura. Diba? So, ayun, you will not be fined if you don't throw cash. So, kumbaga penalty ito kung nag-violate ka. Diba? So, aralin natin yan. Ayaw ko lang pangunahan siyempre yung mga kapwa natin mayors. I will discuss with all of them. Aralin ko ngayon ang Kaninang umaga ay pinangunahan nila Zamora at Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes ang bayanihan sa Estero na isinagawa sa Lambingan Bridge, border ng San Juan at Quezon City. Maggunitang mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang naglunsad ng programang layong gawing malawakan at simultaneous sa cleanup drive sa mga major tributaries ng Kamaynilan, katuwang ang civil society groups. Sabi ni Artes, target nilang matapos ang paglilinis sa higit 20 malaking daluyan ng tubig hanggang sa katapusan ng taon. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, House Panel Chair, bukas sa mungkahi ni Senador Ping Lacson na subukan ang full adoption ng 2026 National Expenditure Program. Isinasaalang-alang ni House Committee on Good Government and Public Accountability at Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang mungkahi ni Senador Panfilo Lacson na ipatupad sa loob ng isang taon ng 2026 National Expenditure Program ng buo bilang trial, upang maiwasan ang mga umano'y insertion sa pambansang budget. Iginiit ng senador na ang NEP ay sumasalamin na sa mga proyektong sinuri at inaprubahan ng mga implementing agencies, na siyang responsable sa pagpapatupad nito. Aniya, maaaring makatulong ito upang malaman kung ang tunay na problema ay nasa insertion o sa mismong implementasyon ng budget. Ipinaliwanag din niya na kadalasan, nagkakaroon ng dagdag o insertion dahil sa huling minuto ay nakikita ang kakulangan sa pondo, para sa ilang proyekto o programa. Dagdag pa niya, wala rin silang sapat na technical know-how sa proseso ng pag-execute ng mga proyekto, kaya't mahalagang pag-aralan ng mabuti kung alin ang mas epektibong paraan upang masiguro ang mas maayos at mas transparent na proseso ng budget. Pwede rin nating pag-aralan kung bakit, kung ano mas epektibo nang sa ganun ay hindi na nagkakaroon ng issue itong mga insertion. But just the same, alam po ninyo, siguro gusto ko rin kasing malaman kung ang problema ba sa insertion o dun sa implementation. Kasi baka mamaya, kaya naman nagkakaroon ng insertion dahil last minute nakikita may kakulangan dito sa na kailangan na mapunan. Tingin ko yung pagdadagdag ng pondo, tingin ko hindi naman yun ang problema eh. Ang problema yung pag-i-implement. Sa iba pang balita, Cardinal Tagle, pinuna ang korupsyon na nagaganap sa flood control project sa bansa. Hindi maiwasan ni Vatican Pro-Prefect of the Dicastery for Evangelization Luis Antonio Cardinal Tagle, na malungkot at batikusin ang mga nagaganap korupsyon sa flood control projects. Sinabi nito, na nagiging dagat na ang Metro Manila, kahit na kaunting ulan dahil sa kapabayaan ng mga tao. Dagdag pa nito, na kapag nagsama ang korupsyon at kaswapangan, ay tiyak na masisira ang kabuhayan at ang maghihirap ay ang mga tao. Nasa Pilipinas si Tagle para sa formal na declaration bilang National Shrine ng Our Lady of Aranzazu sa Rizal. Magugunitang itinalaga siya ni Pope Leo XIV bilang bagong titular bishop ng Albano na pinamunuan ng Santo Papa, bago ito mahalal. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.